is done. It is done on the cross. God is merciful. Amen? Magandang umaga po. Grace to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Ito po yung pong ating Bible passage, yung pong Luke 19, verse 1 to 10. Punta po tayo. So magsabi po ng amen kung nandiyan na po kayo. Amen! Praise the Lord. So sabi po dito, then Jesus entered and passed through Jericho. Now behold, there was a man named Zacchaeus who was a chief tax collector, and he was rich. And he sought to see who Jesus was, but could not because of the crowd, for he was of short stature. So he ran ahead and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was going to pass that way. Verse 5, and when Jesus came to the place, he looked up and saw him, and said to him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay at your house. Verse 6, so he made haste and came down, and received him joyfully. But when they say it, they all complain, saying, he has gone to be a guest with a man who is a sinner. Then Zacchaeus stood and said to the Lord, look, Lord, I give half of my goods to the poor. And if I had taken anything from anyone by false accusation, I restore fourfold. And Jesus said to him, today salvation has come to this house, because he also is a son of Abraham. For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos, maraming pong salamat. Ikaw po ay Diyos na mahabagin. Ikaw ay Diyos na maawain. Salamat, Panginoon, sa pamagitan ng cross ng Kalbaryo. Kami po, Panginoon, ay iyong iniligtas. Sabi mo, Panginoon, it is done on the cross. Salamat po, Panginoon, sa iyong awat. Kami, Panginoon, ay iyong hinanap. Kami iyong pinili, Panginoon. Sa umagang ito ay aming mapapakinggan, Panginoon, ang iyong mga salita. At ang mga salita mo, dakilang Diyos, sa umagang ito. Hallelujah! Ay patuloy na magbigay ng panibagong lakas, panibagong sigla sa aming pananampalataya, dakilang Diyos. At patuloy na magliwanag sa aming buhay. At kami, Panginoon, sa aming paglakad, ay patuloy na magliwanag sa sanglibutan ito. Open our spiritual eyes, spiritual ears, O Lord. Hallelujah. Understanding to understand your word. At gabayan kami, Panginoon, sa umagang nito ng iyong banal na Espiritu. Purihin ka, O Lord. Anoint your word in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. He must increase, but I must decrease. Yung pong topic natin, yung theme natin ay seek and save. Paano po natin hinahanap yung mga bagay na gustong-gusto natin? Di po ba talagang determinado tayo? Pinagsisikapan natin, hindi tayo natigil hanggat hindi po natin na nakukuha yung mga bagay na gusto natin. Hallelujah. So yung ating pong Panginoon, talaga pong nandun yung dakilan ng pag-ibig kahit doon sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Talagang hindi siya tumigil hanggang ito po yung mission niya sa mundo ito, na tayo lumigtas, na tayo makasalanan dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. Amen po? Ang author po ng Luke ay si Luke the Evangelist. At ang mga tao sa harapan niya na naroon sa paligid na nagsasalita po ang Panginoon ay mga hentil. Luke's Gospel is clearly written for Gentile converts. Jesus was passing through Jericho. There was a chief tax collector there named Zacchaeus, who was rich. Zacchaeus was a little man and wanted to see Jesus. So, he climbed a sycamore tree. Sino po yung mahilig na mangakyat ng mga puno-puno?
mula po ng pagkabata. Amen. Yan ang maranas niya. Nangunguha ng Bayabas. bayabas, puno ng may puno, pagkamadaan at may bunga. Nararanasan pa po ba natin yan hanggang ngayon? Dadaan tayo, alam naman ang puno. Doon ako nagpaalam, walang may-ari. Hallelujah. O, nangyayari pa po ba sa atin yan? Yes, puno ng papaya. Amen. Hallelujah. So, pray ng Panginoon sapagkat nandun yung pinakikita ng Diyos kung paano tayo ay kung paano natin hahanapin yung desire natin na makita ang Panginoon. Sa umagang ito, handa po ba tayo makita yung presensya ng Panginoon? Handa po ba nating maranasan? Ang presensya po ng Panginoon ay para po yung katulad ng yung pong pabango. Hindi natin siya nakikita pero atin pong nalalanghap, atin pong nararanasan yung pong touch ng presensya niya ay atin pong nararamdaman. Sino pong nakaramdam ng presensya niya sa umagang ito? Amen. Amen. Ano po yung nangyayari sa atin? Tayo po'y naluluha. Talaga pong lahat ng ating pong nararamdaman ibinibigay natin sa Panginoon. Talaga pong nandun na maranasan natin yung kagalakan, na makita natin ang Panginoon, yung presensya niya, yun po yung kapangyarihan ng Diyos. Amen. Na bumabago sa ating buhay. Pumasok tayo dito, may dala tayong mga bigat. Pero nung maramdaman natin ang presensya ng joy, yung pong joy ng Panginoon, yung presensya ng Panginoon, ay nandoon, pinalitan na ng kagalakan. Amen po. Kagalakan, kapayapaan, na tayo po ay kanyang kinukumport. Sa pagpasok pa lang natin, yung pong ating mga kapatiran, iyayakap tayo. Nararamdaman na natin yung presensya ng Panginoon, yung pag-ibig, yung tunay na pagmamahal ng Panginoon ay nararamdaman natin mula sa ating mga kapatiran. Amen po? Amen. So ano po yung sinasabi dito? Ano po yung pinapakita ng pong author dito? Lucas taught us to count the cost of discipleship. To give up our pride, to give up our wealth, to not think we can serve, to masters, to come to Him. Ibig sabihin po dito, si Zacchaeus po ay isang tax collector. Lagi po siya may hawak na pera. Pag ang tao ay may hawak na pera, minsan po ay natutukso. So, sabi nga, kahit maliit siya, kahit maliit na tao, siya po ay may authority dahil siya po isang tax collector. Nag-desire siya na makita niya ang Panginoon. Nakita niya nung nabalitaan niya dadaan doon sa lugar na yun ang Panginoong Jesus. Siya po ay gumawa ng paraan. Sabay po natin, may mga tao pong ginamit ang Diyos para makakilala tayo sa Kanya. Sino po yung wala? Lahat po tayo. May taong ginamit sa buhay natin. Para tayo po'y makakilala. Ibig lang pong sabihin na kailangan natin ng isa't isa. Kailangan natin ang tulong ng bawat isa. Amen po? Amen. Sabi nga doon, may awit doon walang nabubuhay sa sarili lamang. No? Sa akin po may ginamit ang Panginoon nung makilala ko siya, may taong lumapit sa akin at nagdala ng mabuting balita. At dahil sa salita ng Diyos ay makapangyarihan, nagkaroon ng liwanag ang isipan ko. Nakilala ko siya. Purihin po ang Panginoon sa mga taong ginagamit ng Diyos sa buhay po natin. Mahalin po natin sila. Isama po natin sila sa panalangin. Sila po'y mahalaga. Hallelujah. In Luke 19:1-4, sabi po dito, Then Jesus entered and passed through Jericho. Now behold, there was a man named Zacchaeus, who was a chief collector, and he was rich. And he sought to see who Jesus was, but could not because of the crowd. For he was a short stature. So may mga
pagkakataon po na dahil po sa mga bagay na napakaraming nating pinagdaraanan, kadalasan hindi po natin nakikita ang Panginoon. Kadalasan hindi po natin nakikita kung anong ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Dahil sa mga kaabalahan, sa napakaraming bagay sa mundong ito. Sabi po dito, and he sought to see who Jesus was, but could not because of the crowd, for he was of short stature. Maliit lang siya eh. Pero siya ay gumawa ng paraan. Gumawa siya ng paraan para makita ang Panginoon. Ngayon po na alam po natin at ating pong inaasahan ng ating pong Panginoon, di po ba inaasam natin at tayo nagpapatuloy sa ating Panginoon dahil alam natin kung ano yung pong ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Amen po? The symbolism of a sycamore tree suggests that tree of regeneration and transformation. Kinailangan niyang gumamit ng puno para makita ang ating Panginoon. Dahil dinidesire niya na makita ang Panginoon. Pero nung makita siya ng Panginoon, alam ng Diyos, alam ni Jesus na si Zacchaeus ay nandoon sa taas ng puno. Noon pa man ay kilala na po siya ng ating pong Panginoon. Tayo rin po, ganun din. Mula sa sinauna ng ating ina, ng ating magulang, ay kilala na po tayo ng ating pong Panginoon. At tayo ay tinawag ng Diyos. At dahil kung nakita ng Panginoon yung kanyang puso, nakita ni Jesus ang desire niya na makita ang Panginoong Jesus, tinawag siya, bumaba ka dyan sa kayo, nandun sa taas ng puno. Come down. At tiningala siya ng Panginoon. Sa kayo kasi meron siya pong authority as a tax collector. Siya ay chief tax collector. So meron siyang katungkulan, mataas yung katungkulan niya. So nandun po yung pagrespeto. At sabi ng Panginoon, come down. Kaya po tinatawagan ng Panginoon yung pumataas na lagi po magpakumbaba, lagi po maging mababa. Come down. Sabi ng Panginoon Jesus kay Zacchaeus, tutuloy ako sa bahay mo. Ang Panginoon ay lagi pumapasok dun po sa mabababa. Ang Holy Spirit ay nararanasan natin dahil tayo ay nagpakumbaba sa Panginoon. At dinisire natin ang kanyang presensya. Dinisire natin ang Panginoon na siya'y maranasan. Kaya ito'y ating nararanasan. Hindi po nakilos ang kapangyarihan ng Diyos dun po sa matataas na lugar. Doon po siya sa mabababa, sa may mababang puso. Pumikilos at pumapasok at nararanasan ng isang tao may mapagpakumbabang puso ang presensya ng Panginoon. Sabi niya, wala pong natatago sa ating Panginoon. Lahat ay hayag at lantad sa kanyang harapan. Kilala ng Diyos, kilala ni Jesus si Zacchaeus. Kaya nga sabi niya, siya ay tumingala, alam niya kung nasaan siya, kung nasa saang lugar. Kahit ngayon, tayo nakaupo, tayo nakatayo, ano man ang ginagawa natin, alam niya ng Panginoon. Meron tayong dala, meron tayong kabigatan, alam niya ng Panginoon. Pero kung ibibigay natin, surrender natin, yan ay aalisin ng Panginoon. Ikukumport tayo ng Diyos sa umagang Diyos.
Panginoon. Lumalapit siya sa Panginoon, sumisigaw siya, umiiyak siya. Bakit siya umiiyak? Dahil meron siyang pangangailangan sa Panginoon. Kumpara po kay Sakeo, si Sakeo ay ang Diyos mismo, si Jesus mismo ang tumawag kay Sakeo. Dahil kailangan niyang tumuloy sa kanyang bahay. This is the mission of our Lord. This is the mission of Jesus sa mundo ito. Ang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Doon po sa Minas, sa pinagkatiwalaan po ng talento, binigyan po sila ng Panginoon ng kanilang master para ito po ay pangalakad. Ngunit anong ginawa po ng isa? Itinago niya ito. Pero yung tumubo ng 10 minas, ito po ay lalo pang dinagdagan ng Panginoon. Sabi nga, kung ano yung meron ka, ay bibigyan ka pa. Pero yung wala, ay lalong kukunin ka. Wala na nga, ay mawawalan ka. So kung ano yung talento, kung ano yung meron tayo na binibigay natin sa Panginoon, ay ito'y idaragdag sa atin ng Diyos. Daragdagan ito ng ating pong Panginoon. Kung tayo'y nagsisilbi, naglilingkod sa ating Panginoon dahil ito yung ating pong tungkulin, no? Yung mission, pinagkaloob sa atin ng Panginoon, binigay niya sa atin yung kanyang mga salita, no? Katulad ni Sakeo, siya ay nakarinig ng salita ng Panginoon, tinawag siya, at siya'y sumunod, nagbukas siya ng pintuan para sa Panginoon, at sila ay naligtas. Siya at ang kanyang sambahayan ay naligtas. Sabi nga ay be faithful, be desirable, be honest. Being desirable is having good or pleasing qualities. Dinidesire natin na tayo ay, kaya tayo nandito sa umagang ito dahil dinidesire natin ang ating Panginoon. Amen po? Desire natin na maranasan ang kagalakan mula sa Panginoon. Desire natin na magkaroon tayo ng kapayapaan, buhay na nakakalugod sa Panginoon. Yun ay matatagpuan lang po natin sa ating pong Panginoon. Kahit saan po tayo pumunta, kung wala yung presensya ng Panginoon, kulang at kulang pa rin. We don't have satisfaction. Hindi po natin mararanasan ang satisfaction kung tayo po ay hiwalay sa ating pong Panginoon. Faithfulness means steadfast, loyalty that isn't swayed. Our faithfulness to God means trusting in Him. Tayo nagtitiwala. Kaya narito tayo, tiniwala natin ang sarili natin. Kahit may mga trabaho tayo, inuna pa rin natin ang Panginoon. Narito tayo dahil alam natin na mas malaki ang magagawa ng Panginoon sa ating buhay. Yun po. Sabi dito ay, it means following His commandments, even when we'd rather choose a different path. Our faithfulness to our loved ones means loving them even when it's difficult. May mga panahon na napakahirap po talaga. Dahil nga po mababala si Sakeo, maliit na tao, hindi natin na alam kung ang si Tomorrow ay malaking puno, nahirapan siyang umakyat doon, pero sinikap niyang umakyat. Sinikap niya na makita ang Panginoon. Narito tayo, alam po natin, nagsisikap po tayo na magpatuloy tayo sa Panginoon. Dahil meron tayong magandang, sabi nga doon ay nakikita, may nakikita tayong pananaw, vision, na pag tayo nagpatuloy
At may dala po tayong salita ng Diyos. Sila po ay tumatanggi. Tinatanggihan tayo. Minsan po, nararanasan natin, tayo po ba ay, ang pakiramdam natin ay tayo'y nag-iisa, pero alalahanin po natin ang Panginoon. Na hindi tayo nag-iisa, laging nandiyan ang yakap ng Panginoon, alalahanin lamang po natin ang Diyos. To be faithful, always pray, read your Bible, and meditate. Desire the Holy Spirit. Listen and obey His word carefully. Be honest to your word. Continue seeking, asking, knocking for the presence of God. Hallelujah. Patuloy po natin hanapin ang presensya ng Panginoon. Doon po sa 2 Corinthians 8, verse 21, yung honesty is providing for honest things, not only in the sight of the Lord, but also in the sight of men. And in Psalm 145, verse 13, the Lord is faithful to all His promises and loving toward all has made. Ito po yung ipinakikita sa atin ng ating Ama po, to be faithful. Kasi ang ating pong Ama sa langit ay tapat. Lagi po siyang tapat. To seek Jesus, have confidence, and you will see Him light sa things. Makikita po natin ang ating Panginoon. Katulad ng sa Kairos. In Revelation 3:20, sabi po doon, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him and he with me. Sino po sa atin yung nais na patuloyin, panahalin ang ating Panginoon sa kanyang puso? Amen. Napakasarap po sa presensya ng Panginoon. Halimbawa po kanina, yung ating naranasan. Halos ayaw po natin tumigil ng pagpupuni sa Panginoon. Amen. Halos ayaw natin tumigil ng pag-awit sa Panginoon. Lagi nating niyayakap ang ating mga kapatid. Yan po yung tanda na mahal tayo ng Panginoon. At kahit kailan, hindi tayo pinababayaan. Lalo na't alam ng Diyos na tayo, hinahanap natin siya, dinidesire natin siya katulad ni Sakeo. Maliit man ang pananampalataya natin, nakikita ng Diyos, pero sinisikap natin. So kung may maliit man tayong pananampalataya, katulad ng buto ng mustasa, na mapapalipat natin yung mundo. Ito yung mga problema, makakaya natin kung tayo nandun sa Panginoon. Kung nakasama natin ng Diyos, nandun yung salita ng Diyos, bilang sandata natin, makakaya natin anuman ang mga pagsubok, anuman ang mga problema. Sa mahabang panahon po, nawalay ako sa aking mga anak. At hanggang ngayon, hindi ko pa sila nayayakap yung personal. Pero God is good. Amen. Nakayanan ko. Na-aksidente ako. Pero alam ko, yung provision ng Panginoon, He provide everything. Tiniis ko ang lahat. Sinikap ko na makakilala yung aking mga employer before. I believe na sila ay hinipo ng Panginoon. At ngayon, dinala niya ako sa bagong employer. At doon ko naranasan ang buhay na malaya. Malaya makapaglingkod sa Panginoon. Kapag dinisire natin na maglingkod po tayo sa Panginoon, nakita ng Diyos ang puso natin. Aalisin niya tayo dun sa napakahirap na lugar. Dadalhin niya tayo dun sa may kanyang kalooban, naka-align sa kanyang kalooban.
iyong sambahayan ay maliligtas. Yun po yung napakahalaga. At ito po dapat yung ating pong maging goal, kaligtasan. Ang kaligtasan. To win soul. Kung bubuksan natin ang ating tahanan sa ating pong Panginoon, totally open para sa ating pong Panginoon, magkakaroon po ng tunay na transformation. Tunay na transformation. Tunay na pagbabago sa ating pong buhay. Amen po? Amen. Kung bubuksan natin. Dahil marami po nga mga Kristiyano na sinasabi nila na nakasurrender yung buhay nila, pero makikita po natin sa kanilang buhay. Sabi nga yung bunga, no? Yung bunga, ay yung puno ay makikita sa bunga. Ano po? Kung ano yung bunga ng puno, yun yun. Hindi pwedeng magbunga ng mangga yung santol. Hindi pwedeng magbunga ng bayabas, yung bunga mansanas. Kung anong bunga, kung ano yung ipinapakita mo, ano po? Hallelujah! Kailangan po natin na i-surrender yung ating buhay. Kung nais po natin maranasan ang kapangyarihan natin. Totally surrender. Ito po yung sinasabi sa Sangkain ko. Sinasabi po sa atin ng Panginoon, totally surrender. Repent. Oh. Huwag po natin sabihin na, Kristyano na ako, hindi ako nagkakasala. We are all sinners. Tayo po ay mahina kung lalo na kung wala tayo sa Panginoon. Hamilin po natin ang ating kahinaan sa ating Panginoon. At tayo ay kanyang palalakasin. Kanya pong itatransform umagang ito yung buhay po natin. Believe, maniwala po tayo sa kanyang mga salita. Huwag po natin i-ignore. Once na i-ignore po natin ang kanyang salita, ano po yung papasok sa isang tao na nakarinig ng kanyang salita at in-ignore niya, yun pong espiritu ng kasinungalingan ang papasok sa isang tao. Kaya po nakakatawa. Kaya po itiwala natin ang ating buhay sa Panginoon. Huwag po natin kaligtaan, basahin ang kanyang mga salita. Huwag po natin kaligtaan na manalangin. Nararanasan niyo po ba na nakaligtaan nating manalangin, nanghihina na po tayo. May kulang na po sa buhay natin. Yun po yung bunga. Yung bunga na hindi po nananalangin. Pero kung tayo po'y laging nananalangin, nandun po yung kalakasan. Nakikita ko po kay Sis Edna. Lagi po siya nagpe-pray kay Pastora Suzami. Sa mga tao na talagang kustos, nandun yung kalakasan. Pero once na nakaligtaan nating manalangin, makipag-usap sa ating Panginoon, pagbasa ng salita ng Diyos, nanghihina na po tayo. Sapagkat ito yung ating pagkain spiritual. Kailangan natin pakainin ang ating spiritual. Amen. Kung pinapakain natin yung ating katawan, pinakakain din natin yung ating spiritual. Kailangan po na maging balance. Ang lahat ng ito'y paalala sa atin ang ating Panginoon. At nawa po'y ito'y maging kalakasan sa bawat isa sa atin ang kanyang mga salita. Pulutin natin kung ano yung mabuti at itapon natin kung ano yung masama. Kung tayo po'y limbatahan, magnanais ang Diyos na pumasok sa ating tahanan, ano po yung magiging response ninyo sa umaga nito? He is all in you.
Dahil mahal na mahal sa po ng Panginoon. Ito po yung kanyang pinasasabi sa bawat isa sa atin. Ano man ang kahinaan natin, ano man ang nararamdaman natin, ano man ang sitwasyon natin sa buhay, mahal na mahal po kayo ng ating pong Panginoon. Amen. Tayo po tunay.